ano naman tong pag sine naman ang ginamit mo. Kung kanina ay tangent, ngayon is sine. So, alam naman natin, sine is the ratio of the opposite side over the hypotenuse. If you strictly talk about trigonometry, yun yan. It is the ratio of the opposite side over the hypotenuse. Pero, sa robotics, ang ano yan is the ratio of the lateral distance yung opposite side over the length of the robotic arm o yung reach ng robotic arm, di ba? Kung robotic arm yung pag-uusapan. So if you talk about that, so if you look for lateral distance, yung lateral distance is yung layo ng robot o yung distance ng robot between an object at yung robot mismo. So, yun yung lateral distance. So, ang ano dyan is minumultiply lang. Nakita nyo, di ba? Lateral or opposite side is equal to yung distance times yung angle. Sine ng angle. Okay? Pag lateral distance, yung distance niya times yung sine ng angle. Sabi mo, example natin dito, di ba? 10 units. Yung angle niya ay 15. So, times sine 15. So, lalabas yan 2.58 units. Di ba? Halos 3 units yung layo ng robot. Halimbawa, based dun sa ating example. Ngayon, yung hypotenuse naman, yung length ng robotic arm o yung reach ng robotic arm o yung layo nung yung naabot ng robot. Yung layo yung narating ng robot. Yun. Layo ng narating ng robot. Diba? Kung robotic arm yung reach. Pero pag-uusapan yung travel, yung layo ng narating ng robot. So, i-divide yan. Ayan, no? Yan. Ayan, no? Diba? Dinidivide yan, diba? Kung kanina minumultiply, yung ngayon naman dinidivide. So, pag nakakita kayo ng ratio, no, pag hinahanap yung nasa itaas, nakakita kayo ng ratio, yung numerator, pag numerator ang hinahanap, i-multiply. Pag denominator yung hinahanap, i-divide. So, yun yung clue. Yun ang tip pa sa mga estudyanteng hindi ganun katalino, sa mga katulad kong hindi matatalino. Yung hindi valedictorian, hindi with honors, hindi salutatorian, first honorable mention, yung mga hindi ganon. So, yung mga estudyante na nakakapanood ng vlog ko, yun na yun. Diba? Pag halimbawa, opposite side over hypotenuse, diba? Pag hinahanap yung opposite side, i-multiply nyo lang yung angle, ito multiply mo doon sa hypotenuse, di ba? Kasi given naman yung angle niyan. Ngayon, pag yung hypotenuse naman ang hinahanap, i-divide mo yun. Opposite side over yung angle, di ba? So, yun yung tip natin sa mga estudyante. No? So, yun lang po.